Mga kapatid, pag-usapan pa natin ang isa sa mga kinakatakutan ng ating mga mangingisda, ang red tide. Bakit ba ito tinawag na red tide? Ayon po sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, algal bloom o yung pagdami ng mga algae o lumot sa mga dalampasigan ang nagdudulot ng red tide. Tinawag itong red tide dahil sa pagkukulay pula ng tubig sa dami ng lumot dito. Ang mga algae namang ito naglalabas ng toxic substance na kung tawagin ay saxitoxin. Nakokontaminate naman ito ang mga lamang dagat tulad ng mga shellfish. Oras na makain ng tao ang mga kontaminado ng lamang dagat, dito na pumapasok iyong tinatawag na paralytic shellfish poisoning o PSP. At gaya ng ilang uri ng lason, lubha pong nakamamatay ang PSP. Sa talanga ng Alaska Department of Environmental Conservation, ang 1 milligram ng saxitoxin maaari na pong makapatay sa isang normal adult. Kaya naman, regular po ang testing at pagsusuri ng mga otoridad sa iba't ibang mga baybayin para masigurong ligtas at walang indikasyon ng red tide sa mga ito. At tuwing may nilalabas na anunsyo tungkol dito, lagi pong pinapaalala sa publiko, huwag na po munang manguha at kumain ng mga apektadong shellfish. Isa rin pong makakatulong sa pag-iwas sa red tide ang hindi natin pagtatapon ng mga kemikal mula sa mga sakahan, factories at planta papunta sa dagat. Mga kapatid, ang ending pa rin ito para makaiwas sa peligrong hatid ng red tide ang pagsunod at pagiging responsable po nating mga tao. And always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.